Magandang araw po muli. Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga ka-explore at mga kababayan dito po sa Pilipinas at maging sa mga nasa iba't ibang panig ng mundo, naway nasa maayos kayong kalagayan lahat. Maraming salamat din po sa mga walang sawang sumusuporta sa aking maliit na channel. At para naman po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe po dyan, pa-subscribe naman po. At paki-like na rin po yung ating video. At kung hindi naman kalabisan, baka pwede nyo naman pong paki-share para mas marami po ang makakapanood. Maraming salamat po muli. Hindi na po maaawat. Opo. Lalo pang tumitindi at naglalagablab na po. Matindi na po, patindi ng patindi po ang bakbakan sa politika. Ito ay sa pagitan po ng Marcos at mga Duterte. Yan po ang nakikita po natin sa kasalukuyan. Lalo pong naglalagablab na po ang apoy sa pagitan ng mga ito. Grabe. Ang dating presidente na feeling ay presidente pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon po ay pakiramdam niya, siya pa rin yung dapat masunod. Pakiramdam niya, siya pa rin yung pinakamagaling. Ayan. At ang isa pa, itong ating busy presidente na feeling presidente naman. Kung umasta, talagang super demanding talaga. Akalain niyo ba naman mga kababayan? Inutusan itong National Security Council na bigyan daw siya ng report within 24 hours. Bakit hindi na daw po member ang BP sa nasabing konseho? Ayan. At ang ating Pangulo, ang ating si PBBM, na kung titignan mo, parang nakapako. Parang nakapako ang katawan. Nakapako ang katawan sa trabaho, paglilingkod sa sambayanan, at pagpoprotekta sa ating bansa. Ilang beses na mga kababayan na tinangka ng mga Duterte na sinubukang makuha ang simpatya ng militar. Yan po. Alam naman po natin lahat yan. Nasa balita po yan. Nasa mga social media, nasa mainstream media po yan. Inuudyukan na mag-withdraw. Mag-withdraw. Inuudyukan po ang militar nitong mga Duterte na mag-withdraw po ng support sa ating Pangulo. Lantaran po yan na ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Sino pa? Si Roque. Di ba? Si Alvarez, ganun din. Sino pa ba? Si Panelo. Itong mga vlogger nila. Yung marami. Sina Celis, si Morales. Marami pa yan. Ayun, ito pang mga dating militar na mga vlogger nila, kung saan yung isa nagbanta pa. Pinagbantaan pa si PBBM na akala mo napakaraming taga-suporta o taga-sunod Alam niyo, binigyan po ni itong isang vlogger, nakalimutan ko yung pangalan binigyan ng ultimatum si PBBM. Ang sabi niya, December 25 na, Mr. President, may ilang araw ka pa. PBBM, may ilang araw ka pa para bumaba sa pwesto. Dahil kung hindi daw bumaba si PBBM sa pwesto, mapipilitan na daw silang kumilos kasama ang taong bayan. In your dreams. Kasama ang taong bayan. Samantalang kami po ang taong bayan, kami po ang nakakarami. Kaming nakakarami, ang taong bayan, hindi kagaya sa inyo. Konti na nga lang ho kayo Sasabihin nyo kayo po yung taong bayan. Naku talaga, Pero ang masaklap nito, durog na durog itong mga nasa kampo ni dating Pangulong Duterte. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na nananatili ang kanilang katapatan sa konstitusyon. Nananatiling professional ang mga ito. At nananatili ang katapatan kay PBBM. Siyempre naman, kung sino yung presidente, ay nandun yung katapatan ng ating Armed Forces of the Philippines bilang Commander-in-Chief ng mga ito. Yan po ay sa gitna po ng balasahan nga po doon sa National Security Council, kung saan tinanggal nga po itong si VP Sara bilang miyembro nito. Ibig sabihin lamang po niyan,
sinusuportahan ng militar ang Pangulo at may kumpiyansa sila kay PBBM. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya ito pong mga panawagan nila na magbitiw na o sibakin nila si PBBM sa pwesto, para sa akin yan ay isang panaginip lamang ng mga taong gising. Dahil iba po ang panaginip ng taong gising at saka panaginip po ng taong tulog. Magkaiba po yan. Oo, mas matindi po yung panaginip ng isang taong gising. Gusto niya mangyari na kaagad. Nako. Oo. Alam niyo mga kababayan, tinawag nilang weak leader si Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, ganyan ba ang weak leader? Di ba? Weak leader ha? Weak leader. Pero bakit hindi nga sila hindi nga sila kinatakutan ni PBBM eh. Wala, hindi sila sinanto. Ayan, pareho silang tinanggal bilang miyembro ng National Security Council na tama lang naman. Po. Dahil hindi naman po talaga maaasahan yung mga yan na magbibigay ng payo o magbigay po ng report pagdating po sa national security. Dahil lantaran po, China lang naman po ang gustong umagaw or agawin ng ating teritoryo. Ito pong West Philippine Sea. Ang masaklap, alam naman po ng lahat na sila po ay pro-China. Kaya good job po. Good decision, Mr. President. Ang Pangulo po natin ay tahimik na kumikilos. Pero dumadaan po sa rule of law o tamang proseso. Ganyan iginagalang ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas sa Pilipinas o ang ating konstitusyon. Ayan, so hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli po. Maraming salamat sa panonood.